ating kwento, ay makikitang dinala ni Lloyd si Solitas kay Corjedes. Sinabi ni Corjedes na ito na ba yung dragon na sinasabi ni Lloyd. Sinabi naman ni Lloyd na, tama ka, katulad ng iyong nakikita siya ay umuusok pa, pero sinabi ni Solitas na dahil yun sa tumamang kidlat sa kanya. Sinabi ni Corjedes, so ang mga kamay mo pala ay walang kwenta sa pag-crafts. Sumagot naman si Solitas na oo. Dito ay sinabi ni Lloyd na nakapaloob sa kontrata na si Corjedes ay tuturuan si Solitas kung paano mag-craft ng jewels at ito ay pupunta sa kanilang waste facility isang beses kada araw, para sunugin ang mga putik na gawa sa dumi ng mga tao. Kaya naiinis na nasabi nito sa sarili, na ako, isang dragon, maglilinis ng dumi ng mga tao. Sinabi naman ni Lloyd na, alam ko mahirap ito. Lalo na para sa isang dragon na katulad mo na maglilinis lang ng mga dumi ng tao. Pero kung hindi ka naman pumirma sa kontrata ay hindi ka naman magkakaroon ng chance na matuto kung paano mag-craft ng gemstone. Para sabihin ko sa iyo na mas mahirap ang maikasal higit pa sa inaakala mo, sabi ni Lloyd na may halong pagbabanta. Dagdag pa ni Lloyd na ang pride ay importante, pero ito ay maaaring maging hadlang sa iyong hinahangad na kasal. Kaya isipin mo kung ano ang mas mahalaga para sa iyo. Kaya naman natahimik si Solitas. At pagkatapos nito na mag-isip ay lumapit ito kay Corjedes at sinabi na, Master, umaasa ako na marami akong matututunan na mula sa iyo. Sinabi naman ni Corjedes na, haha well, tingnan mo nga naman, ang isang ordinaryong dwarf ay magtuturo ng isang dragon. Sinabi ni Solitas na, oo, ang mga dragon ang pinakamalakas na nabubuhay sa mundo, pero pagdating sa mundo ng crafting ay ikaw ang expert kaya please, tulungan mo ako na maayos ang mga clumsy kong kamay. Sinabi ni Corjedes na, walang dahilan para tanggihan ko ang isang dragon na sinasabi ang mga ganyang bagay, magiging mahigpit ako sa pagtuturo, ayos lang ba sa'yo yun? Sumagot naman ng malumanay si Solitas at sinabi na handa siya rito. Nang pabulyaw na sinabi ni Corjedes na, kung ganun ay huwag ka nang tatayo tayo dyan kunin mo na ang mga materyales. Tila nataranta bigla si Solitas, ano, sandali lang, ako ba? Sinong gusto mo na kumuha ako ba, bilasan mo at lumakad ka na sabi ni Corjedes. Kaya mabilis na tumakbo si Solitas para kumuha ng mga materyales, habang si Lloyd naman ay nakangiti at sinasabi sa sarili na, ang kontratang ito ay patas at magiging beneficial sa bawat isa. Kung saan ang kapalit ng pride ni Solitas ay ang pagkakaroon ng pinakamagandang edukasyon sa mundo, habang si Corjedes naman ay mararanasan sa unang pagkakataon ang pagtuturo sa pinakamalakas na creature sa mundo. At syempre ang benefits na makukuha ng ating bida ay alam na, wala nang dapat pang ipaliwanag. Pagkatapos nito ay nakatanggap ng notification message si Lloyd, na sinasabi na ikaw ay binago ang isang malungkot na kapalaran para sa mas mahusay na kapalaran. Kaya makikitang nagtataka ang ating bida. Sinabi ng messenger na, sa libro dahil sa paglaban ng dragon na si Solitas kay Javier ay nawala ng sungay si Solitas at ito ay lubhang sugatan na bumalik sa kanyang pinagkukutahan. Kung saan dito na siya tuluyang namatay. At dito ay naalala na ni Lloyd ang nangyari sa libro, kung saan tumakas nga ito matapos mapuruhan sa pakikipaglaban kay Javier. Nagpatuloy ang messenger sa pagsasabi ng lahat ng nagawang pagbabago sa takbo ng kwento ng librong ito. Kung saan matapos na mabayaran ni Lloyd ang lahat ng utang ng kanilang pamilya, ay nagagawa ni Count Arcos ang mga bagay na hindi na nito nagagawa dati. At si Julian naman na dapat ay mamamatay na malayo sa kanilang bayan, ay ngayon ay inirecognized bilang isang pinakamatalinong mag-aaral sa academy. Halos di na mabilang ang mga nabago mong tadhana sabi ng messenger, kaya tila nagyabang ang ating bida sa messenger. Pagkatapos nito naisip ni Lloyd na ang kailangan niya ngayon ay skills dahil sa kanilang construction project na main sewer system. Kung saan ang range ng kanyang surveying skills ay limited na isang malaking problema para sa kanya. Dahil ang sewer na kanyang gagawin ay para sa buong bayan nila. Kaya naman dahil dito ay nagsimula na itong mag-upgrade ng kanyang mga basic skills. Pagkatapos na i-upgrade ay nagkaroon ito ng bagong skill, ang construction guidelines. Ha? Anong construction guidelines? Tanong ni Lloyd. Sinabi ng messenger na, di ba gusto mo mapabilis at walang sinasayang na oras sa pagtatrabaho,
Ngayon ay magagawa mo na ito gamit ang bagong innovative system na ito. Kaya naman agad na sinubukan ni Lloyd ang skill na ito kung saan naglabas ito ng isang maliit na bahay. At pagkabigkas nito ng Construction Guidelines Activate ay laking gulat niya nang lumaki ito. Sinabi din ng messenger na, ang hologram na ito ay hindi lang siya ang makakakita kundi pati ang mga workers nito, kung saan maaari nilang sundan ang hologram para masigurado ang kanilang trabaho. Kaya sinabi ni Lloyd na, napakabisa nito dahil mababawasan ng mahigit sa kalahati ang kanilang gagawin. Kaya sinabi nito na kailangan na niyang masubukan ang skill na ito ngayon din. Pagkatapos ay tinawag nito si Javier at gumawa ng isang bilog gamit ang bagong skill nito. Tinanong ni Javier kung ano ito, na sinagot naman ni Lloyd na diyan ka maghuhukay. Pero parang walang tiwala si Javier. Kaya sinabi ni Lloyd na, sasabihin ko sa'yo lahat ng detalye mamaya, basta simulan mo na muna ang maghukay please. Kaya naman naghukay si Javier sa bilog na iginuhit ni Lloyd. Sinabi ni Javier na, maging ang sa loob ng hukay ay may kumikinang na kulay green. Pagkatapos ay pinasubukan ni Lloyd kay Javier ang paghuhukay na lagpas naman ng konti sa labas ng kumikinang na kulay green. At pagkatapos na makapaghukay ni Javier ay nagbago ang kulay nito na naging kulay pula sabay labas ng mukha ni Lloyd, na tila isang taga-warning kapag mali na sa sinusundan na hologram ang ginagawa ng trabahador. Kaya napasabi si Javier na napakasakit sa mata nito, kung saan sinabi rin nito na duda ito kung magkakamali pa ang mga workers kung makikita nila ang masakit sa mata na katulad nun. Napasabi na lang si Lloyd na, huwag mo naman saktan ang nararamdaman ko. Tinanong ni Javier kung ano naman ito ngayon. Ikaw ba ay naging isang master na ng conjuring apparitions? O nagnakaw ka ng item na galing sa Dark Wizard habang nakikipaglaban? Dahil dito ay napasabi na lang si Lloyd sa sarili kung bakit biglang naging seryoso si Javier. At sinabi na mahihirapan na itong magsinungaling na tulad ng kanyang mga ginagawa. Dahil tila nagdududa na ito sa kanya. Kaya nasabi na lang ni Lloyd kung ano sa tingin ni Javier ang mas makatwiran. Sinabi rin ni Lloyd na, wala akong masyadong maisasagot sa'yo. Pero meron bang ibang bagay na curious ka? Pero sinabi ni Javier na, ang curiosity ko ay hindi ganun kahalaga, dahil sa ngayon ang pinakamahalagang bagay, ay ikaw, Master Lloyd, na nagliligtas sa lahat ng tao sa bayan na ito. Kaya speechless ang ating bida, napangiti ito at nagpasalamat kay Javier sa pagtitiwala nito sa kanya. Kinabukasan ay makikitang kinakausap ni Bayern ang lahat ng kanilang trabahador at sinabi na, ngayon na magsisimula ang araw ng ating construction para sa sewer system na magliligtas sa atin mula sa sakit. At pasigaw nito na tinanong kung ano ang kanilang motto. Sinabi ng mga workers na punong-puno ng energy na, safety first. Sinabi ni Lloyd na, parang konti-konti nang nawawala sa matinong katinoan ang mga ito at tinanong niya si Javier kung sino ba ang dahilan bakit sila nagkakaganito. Pero si Javier ay hindi nagsalita, pero makikita sa mukha nito na parang sinasabi niya na si Lloyd ang pasimuno ng lahat ng ito. Ipinakita ni Lloyd ang layout ng sewer system na kanilang gagawin kung saan dito dadaloy ang mga ebak ng mga tao sa kanilang buong bayan. Si Pudong ang maghahandle ng mga maliliit na butas para sa maliit na pipes, samantala ang main tunnel naman o ang mga malalaking pipes naman, ay ang gagawa nito ay si Bibeong syempre kasama ang kanyang iniirog na magsisilbing cheerleader nito na si Bangol. Dito naman ay makikitang nagkamali ang isang worker sa kanyang ginagawa kaya biglang nagkulay pula ang sinusundan nitong linya. Kung kaya lumabas ang mukha ni Lloyd na parang iiyak sa galit. Kaya napatingin ang mga workers niya dito. Pero sa halip na matakot ay tila natuwa pa ang mga ito nang makita ang galit na mukha ni Lloyd. Kaya nasabi ng mga ito na, ayan nga, yan ang gusto ko habang ako ay nagtatrabaho. Ako din, sabi naman nung isa, mabuhay si Master Lloyd, napakapangit niya talaga. Kaya naman nang marinig ito ni Lloyd ay nagalit si Lloyd at sinabi na, tumigil na kayo. Ang sabi ko sa inyo ay sundan ang mga guidelines hindi para maglaro. Muli na naman na tinanong ni Lloyd si Javier, at sinabi na, ang mga workers niya ay tuluyan ng nababaliw, sino ba ang dahilan kung bakit sila nagkakaganito? Pero hindi na naman nagsalita si Javier, pero parang sinasabi nito na, ikaw talaga ang pasimuno ng lahat ng ito. Pagkatapos ay nagpatuloy na sila sa kanilang construction project,
Habang si Lloyd naman ay sinasabi kay Byron ang mga plano, kung saan itinuro nito ang mga lugar na masasakop ng kanilang sewer tunnel. Sinabi ni Byron na, sigurado ka bang magiging ayos lang tayo sa lugar na yan, hindi ba't malapit na yan sa lugar kung saan napadpad ang mga mastodons matapos ng water attack? Sinabi naman ni Lloyd na, si Bibeong ay madalas sa lugar na yan, kaya malabo na magpakita ang mga mastodons dito, pero kailangan pa rin nating mag-ingat. Dagdag pa ni Lloyd agad na sabihin sa kanya kung sakaling may ma-encounter ang mga workers na mastodons, pero mga ilang saglit lang ay lumapit sa kanya na malungkot si Pudong, kaya tinanong ito ni Lloyd kung bakit ito malungkot. Sumagot naman si Pudong at sinabi na, Pudong, 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 naiintindihan niyo ba guys? Ang ibig talagang sabihin ni Pudong ay may nakita silang kakaiba habang naghuhukay. Kaya agad itong pinuntahan ni Lloyd, makikita ang mga workers na nakapalibot sa hukay na ito. Pagtingin ni Lloyd ay tumambad sa kanya ang patay na mastodons. Sinabi ni Lloyd sa isip na, base sa level ng decomposition ng labi nito, at sa lalim ng hukay, ay nakakasiguro ako na may taong sinadya na patayin at ilibing dito ang mastodons na ito. Pero sino, at bakit? Matapos noon ay sinabi ni Bibeong na mayroon pa itong ibang naaamoy. Kaya iniutos ni Lloyd sa mga workers niya na maghukay pa malapit sa bangkay na mastodons. At dito nga ay nagulat si Lloyd nang makita ang napakaraming patay na mastodons. Kaya napatanong ito kung ano ang nangyayari. Sinabi rin nito na wala ito sa libro at ang alam niya lang ay kung ano ang habit ng mastodons, kaya nasabi nito na hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ang tanging naaalala lang ni Lloyd ay may kaparehas na pangyayari ito. Kung saan katulad ito ng isang black magic, tama, alam ko na, sabi ni Lloyd na nag-aalala, at sinabi nito sa mga workers na ang lahat ay lumayo hanggang sa makakaya ng mga ito. At dito ay sinabi niya sa sarili na ito ay mga bangkay na kung saan ginamitan ng magic para sumabog, at nagtakbuhan na nga silang lahat papalayo. Pero ang pagsabog ay papalapit na sa kanila. Kaya habang tumatakbo ay sinabi ni Lloyd na kung siya ay walang gagawin lahat sila ay mamamatay. Kaya naman huminto ito at sinabi na, hindi ko hahayaan na kahit isa sa aking mga workers ay mapahamak, kaya naghanda ito para sa isang atake kahit na di ito sigurado kung magagawa nito na pigilan ang pagsabog. Pero si Bibeong ay isinakripisyo ang kanyang sarili para harangin ang malakas na pagsabog. Naramdaman naman ito ni Solitas, kaya inisip nito kung pupunta ba siya dito para tumulong, pero nang makita niya si Javier na mabilis na kumilos para pumunta dito ay sinabi na lang nito na, ang beast na si Javier ay papunta na, kaya magiging okay naman na siguro sila. Samantala dahil sa ginawa ni Bibeong ay tila nawalan ito ng malay, kaya ginigising ito ni Lloyd. Nang may mapansin at tila takot na takot ang mga workers, pagtingin ni Lloyd dito ay nakita niya ang maraming mastodons na animoy nasa ilalim ng kontrol ng isang mahika. Makikita na gulat ang ating bida sa mga nakikitang mga zombie na mastodons na papasugod sa kanila. Kaya mabilis niya na ipinag-utos na tumakbo na sila. Pero si Vallardi ay tila nagpaplano na makipagsabayan at lumaban sa mga mastodons at sinabi na, mga puting kabalyero baka ito na ang ating huling araw. Kaya para sa Reyna at sa bayan ng mga Frontera, pero hindi pa man ito natapos sa sasabihin ay sumigaw si Lloyd na wag. Kaya naman sinabi na lang ni Vallardi na joke lang pala, takbo na rin pala tayo. Habang tumatakbo ay nag-iisip ang ating bida ng kanyang plano. Tapos sinabi niya kay Bayer na pahiramin siya ng isang baby mastodons at inutusan niya si Pudong na pigilan ang mga zombie na mastodons. Kaya naman matapang na bumalik si Pudong para harangan at labanan ang mga ito. Ginamitan ni Pudong ng isang malakas na Pudong blow ang isang kalaban na nagpatalsik dito, tapos ang Pudong elbow jab, at ang 10-foot kick technique ni Pudong. Gumamit din ito ng isang special skill na tinatawag ko na Pudong combo attack. Nag-aalala naman si Lloyd kay Pudong kaya nasabi nito sa sarili, kung bakit na, nanunood lang ito. Dahil sa sobrang dami ng kalaban ay nahihirapan si Pudong na lumaban, pero gayunpaman ay nagagawa niya pa rin na makipagsabayan sa mga ito, pero dahil sa sobrang dami ay talagang makikitang hirap na hirap si Pudong. Hanggang sa sumigaw si Lloyd na, hoy, mga bulok na maliit na elefante. Kaya tila napatigil ang mga mastodons sa pag-atake kay Pudong, at makikita si Lloyd na may hawak na isang baby na mastodons.
kung saan ginamit niya ito bilang isang hostage kaya dahil dito ay natuon sa kanya ang atensyon ng mga zombing mastodons. Habang kagat-kagat nito ang tenga ng baby na mastodons ay sinasabi ni Lloyd na, mas mabuting iligtas nyo muna itong hawak ko, kung ayaw nyo na balatan ko ito mula ulo hanggang paa. Tila ang tagumpay naman sa plano ang ating bida dahil nagwala ang mga zombie na mastodons at sabay-sabay na sumugod ang mga ito sa kanya. Kaya naman napangiti ang ating bida at sinabi na nahulog ang mga ito sa kanyang patibong. Matapos nun ay nagpasalamat ito sa baby na mastodons dahil sa magaling na pag-arte nito at sila ay mabilis na tumakbo. Sinabi ni Lloyd kay Pudong na, kailangan nilang makalagpas sa lambak na ito para makapagtago sa kagubatan sa likod nito. Kaya mabilis na tumakbo si Pudong papunta sa sinasabi ni Lloyd, habang ang mga workers niya naman ay nagpapasalamat sa muling pagliligtas ni Lloyd sa kanila. Sa kagubatan naman ay makikita si Gomings tamad na relax at may pakanta-kanta pa. Nang biglang may humuli sa kanya, at ito pala ay si Javier. Sinabi ni Javier na, di ba may red sunflower ka na mula kay Master Lloyd, 6 miles north, gaano katagal makakarating dun? Matapos nun balik sa eksena kung saan hinahabol ang ating mga bida, kung saan sila ay malapit ng maabutan ng mga zombing mastodons, kung kaya gumagamit si Lloyd ng mana blast na nagresulta sa pagsabog ng mastodons. Pero biglang napahinto si Pudong, pagtingin ni Lloyd ay nakita niya na ang lugar ay dead end na. Ginamit ni Lloyd ang kanyang surveying skill para tignan kung makakaya ba itong akyatin ni Pudong, pero sa nakikita niya ay hindi ito magagawa ni Pudong na maaaring ikapahamak lang din nila. Kaya naman medyo natataranta na si Lloyd sa pag-iisip ng kanyang gagawin. Pero sinabi nito na kalma lang self kaya natin ito. Kaya bumaba si Lloyd mula sa pagkakasakay kay Pudong, kaya naman si Pudong ay makikitang nag-aalala. Iniutos ni Lloyd kay Pudong na tumabi ito sa isang sulok at hawakan ng maigi ang baby mastodons. Sinabi ni Lloyd sa sarili na, nag-aalala ako noon, na kung gagamitin ko ang aking triple core mana blast na kung saan muntik ko nang ikamatay. Pero ito na lang ang tanging paraan para makaligtas kami sa sitwasyon na ito, kaya dito nga ay ginamit ni Lloyd ang kanyang triple core mana blast, pero hindi ito tumama sa mga kalaban at dahil sa ginawa niya ay parang naubusan ito ng lakas, makikita na patuloy sa pagsugod ang mga mastodon sa ating bida, nang biglang inactivate nito ang kanyang skill supercharge, kung saan inaabsorb nito ang lahat ng mga may mana sa kanyang paligid. Pero kung dati ay hindi pa nito kayang kontrolin ang skill na ito, ngayon ay nagagawa na niyang piliin ang direksyon ng lugar ng mana na gusto niyang maabsorb, kaya dahil dito ay ang mana lang ng mga zombie ang lahat ng kanyang naabsorb. At dito ay ipinakita kung paano niya natutunan ang pagkuha ng mana sa gusto niyang direksyon, ipinakita na sinubukan niya pala itong gamitin kay Javier, kung saan gumagamit muna siya ng mana blast, at pag siya ay nanghina ay agad nitong gagamitin ang super recharge. Pero napansin niya na kung ipagpapatuloy niya ito ay masisira ang mga nasa paligid niya, at dito na niya sinubukang i-absorb ang mana ni Javier. Sinabi ni Lloyd na, magko-concentrate lang ako at uubusin ang lahat ng mana mo Javier. Pero sa kasamaang palad ay hindi niya ito tagumpay na nagawa dahil hindi kayang i-handle ng katawan ni Lloyd ang mana na tinataglay ni Javier. Kaya tinuwanan lang ito ni Javier. Pero kahit hindi nito nagawa ang plano niya kay Javier ay sinabi nito na at least ay alam na niya na pwede niyang piliin ang direksyon ng mana na gusto niyang i-absorb. Kaya dahil dito ay mana lang ng mga zombing mastodons ang kanyang naa-absorb. Pagkatapos ng paggamit ng super recharge skills ay tumaas ang physical ability ni Lloyd ng 600%. Kung saan nagkaroon ito ng bagong mana heart skill, ang zombie domination. Kung saan nagagawa na nitong makontrol ang mga zombie o mga undead na may mababang mana kesa sa kanya. Pero sinabi ng messenger na ang zombie domination skill ng ating bida ay magagamit lang sa mga zombie kung ito ay diretsyong nakatingin sa kanya. Kung kaya pagtingin nito sa kanyang likod ay nakita nito ang iba pang zombie mastodons na hindi apektado sa zombie domination skill ng ating bida. Makikita na may limit lang din ang epekto nito kung saan meron lamang 40 minutes para makontrol ang mga zombie. Kaya naman dahil sa hindi niya nagawang ma-dominate ng kanyang skill ang ibang mastodons ay muli na naman silang inatake ng mga ito. Kaya mabilis na tumakbo ang ating mga bida.
Patuloy sa pagtakbo ang mga ito habang ang oras naman ay dahan-dahan na nauubos. At pagkatapos ng maubos ang oras ng kanyang skill ay wala na itong nagawa kundi ang yakapin na lang sila Pudong at ang baby mastodons. Pero nang malapit na silang madaganan ng mga zombing mastodons ay may tila isang tali ang bumagsak sa likod ni Lloyd, pagtingin nito ay nakita niya si Goming na sakay-sakay si Javier. Pagkatapos ay gumawa ng atake si Goming at si Javier kung saan mabilis na lumipad si Goming habang si Javier naman ay inatake ang bangin na nagresulta ng pagbagsak ng mga ito sa mga mastodons at dahil doon ay sumabog ang mga mastodons at tuluyan na silang nanalo laban sa mga ito. Kaya nasabi ni Lloyd na, "Nice one Javier na iligtas mo na naman ako." Samantala galit na sinabi ni Javier na, "Paano mo nagagawang ngumiti sa mga oras na ito?" Kaya tila nagtaka si Lloyd sa sinabi ni Javier. Sinabi ni Javier, na ito ang sinasabi ko sa iyo Master Lloyd, kung bakit dapat ako ay laging nasa tabi mo. Nakita ko lahat habang nakasakay ako kay Goming, kung paano mo ginawang pain ang sarili mo. Pain. Ang plano ko lang naman ay pagsama-samahin silang lahat sa isang lugar at pagkatapos ay sabay-sabay ko silang aatakihin sabi ni Lloyd. Nagtagumpay ka naman ba? Tanong ni Javier. Bakit mo pa itatanong kung nakita mo naman lahat? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Tanong naman ni Lloyd. Kaya sinabi ni Javier na, tingnan mo rin ang sarili mo kahit minsan, ano na lang ang mangyayari sa bayan natin kung wala ka dito. Marami ang buhay na nakasalalay sa iyo. Kaya sana sa susunod ay mag-ingat ka din. Sumagot naman si Lloyd at sinabi nito na, tingin mo ba tama yun? Kahit na mamatay ang iilan basta hindi ako kasama sa mga namatay ganun ba yun? Kaya sinabi ni Javier na, hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko lang na iwasan mong gawin ang mga mapapanganib na bagay na ikaw lang mag-isa. Kaya sinabi ni Lloyd na, kung hindi ko ginawa yun, palagay mo ba walang masasaktan sa pag-atakeng iyon ng mga zombie? Hanggang sa patuloy pa rin sa pagtatalo ang dalawa. Hanggang sa sinabi ni Lloyd na, oo ako ang pinaka-importanteng tao sa bayan na ito. Pero ang bayan ay sa akin, kaya lahat ng nandito ay pagmamay-ari ko din. At dahil sa ako ang nagmamay-ari, walang ibang po-protekta sa kanila kundi ako lang din. Kaya sinabi ni Javier na, so ang ibig mong sabihin patuloy ka pa rin gagawa ng mga mapanganib na bagay. Na sinagot naman ni Lloyd na, oo at ako ang gagawa ng mga pinakadelikadong trabaho. Kaya dahil dito ay wala nang nagawa si Javier at sinabi na lang na gawin ni Lloyd kung ano ang gusto niyang gawin, basta mananatili pa rin ito sa tabi ni Lloyd. At dahil doon ay muli na naman na tumaas ang approval rating ng ating bida mula kay Javier. At sinabi ng messenger na handang mamatay si Javier kung sakaling mahaharap din sa panganib si Lloyd. Na ikinatuwa naman ng ating bida. Matapos noon ay naitanong ni Javier kung may iniisip na ba si Lloyd kung sino ang nag-summon ng mga mastodons. Ito ba ay paghihiganti ng asfahan sa ginawa nilang pagbaliktad sa Monster Domino? Pero sinabi ni Lloyd na, hindi dahil sa pagkakaalam ko ay wala silang necromancer na kayang gumawa ng ganito kalaking level ng destruction. At sinabi sa isip nito na alam ko ito dahil maraming detalye sa libro ang nakasaad patungkol sa asfahan, kung saan sila ay magagaling lang sa martial arts, at hindi nila magagawa ang ganito. Ang reference lang na nakasulat sa libro ay ang nangyari sa paggamit ng black magic ay ang nangyari sa Namarans Wall. Dahil dito ay sinabi ni Lloyd kay Javier na ipatigil muna ang pagtatrabaho at sila ay maghahanap muna ng mga clue para sa mga nangyari. At galit nito na sinabi na may ideya na ito kung sino ang nasa likod ng pangyayaring ito. At kailangan niya lang na makahanap ng ebidensya. At pagkatapos ay pagbabayarin niya ito ng malaki sa ginawang pagsira sa kanyang mga properties. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.